Honey Reyes. Sabi niya, present. Parang na, ano kayo, natutuwa kayo pag nagpapa-attendance check kayo, no? Para si Robert Cardinales, reporting for duty, Serie Sir. Yan, no? Mas maaga-maaga pagising mo, mababati ka, di ba? Sarap. Si Jeffrey Mangay, gising na rin sa Barangay Pagsawitan dyan sa Santa Cruz, Laguna. At si Ma'am Elsie Balyon Florentin na nagtatakang may gender palang galunggong. Hayaan mo na. Oo. Dave Amalosa, good morning din po. Ano daw? Landers Fairview po yung nasusunod. Sinabi ko nga, Landers Fairview. At si Dave Amalosa, magandang umaga po. At si Sara Concepcion ay gising na rin na pinapabati yung anak niya si Charlie Sheen at si Christian Carlo Concepcion. Ngayon, ay meron palang virus. Nasaan ba yung news item dyan sa virus? Okay na. Mamaya kakosapin natin si ASEC, Albert Domingo. Kaugnay po sa Nipah virus, nakakatak. Gusto nyo pa bang bumalik sa quarantine at sa lockdown? Utang na loob, wag naman tayong bumalik doon. Hindi pa rin nakakapasok sa atin yung Nipah virus. Pero sa palagay ko, it's just a matter of time. No? It's just a matter of time makakapunta kasi may nagta-travel po eh. Unless ipagbawal natin yung biyahe, meron pong mahawa na mapupunta po sa atin dito. Pero mamaya, mapag-usapan natin. Nahin natin si Director. Andiyan na si Director Luisito Louie de los Santos, ang nagapagsalita po ng Maritime Industry Authority o Marina. Magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga po, Sir Alvin, at nandito po tayo ngayon sa magandang syudad po ng Zamboanga. Buti nandiyan po kayo mismo sa Zamboanga. Director, ang utos po kahapon ni Secretary Lopez, grounded muna ang mga barko ng Allison Shipping. Ilan po yung grounded? Ilan ba lahat barko nila? Ang grounded lang po natin ay mga passenger ships. Hindi po kasama ang cargo ships. So ang instruction po ni Secretary, ang mga passenger carrying ships lang po ang i-ground kasi hindi naman po natin pwedeng i-ground yung mga cargo ships. Kasi nga yung cargo ships ng Allison carries volume of trade din po dito sa Zamboanga and of course in other places in the country. Ilan po yun? Mga we'll check po, parang 20, but I'll give you the correct figure po in a while. Pero marami-rami ding barko itong Allison Shipping. Madami-dami din po ang barko at isa sa mga major players po natin dito sa domestic shipping industry. Director, ano po ang magiging option ng mga pasahero pag nawala po pansamantala ang Allison Shipping? Meron naman pong ibang shipping lines ang bumabiyahe sa ganyang ruta? May mga may mga ruta na may mga ibang players po tayo. So basically, ang affected po na ruta ay dalawa lang po. Which is? Ang gagawin, ang Marina nag-invite na po sa mga shipping operators from other regions at may mga nag-express naman po ng interest to serve the routes temporarily at mag-i-issue po ng Marina ng mga kaukulang mga special permits. At yung mga ruta naman po na medyo mahirapan po tayong mag-invite ng mga service providers, ang ating Philippine Coast Guard sa utos po ng ating commandant po kahapon dito sa Zamboanga ay magde-deploy po ng assets ng Philippine Coast Guard at ipagpapatuloy po nila yung libreng sakay. So ibig sabihin magta-transport ng mga pasahero po ang barko ng Coast Guard habang wala pa pong nabibigyan ng special permit? Sa tingin ko po within the day magkakaroon na po ng issuance po ng special permits sa mga ruta po na affected. Ang utos nga po ni Secretary Banoy is to ensure na minimal lang po ang disruption for now, ang movements po ng ating mga Very pasahero. good. Sana nga po minimal lang. Ngayon, dun po sa mga reklamo ng mga survivors na itong barko ng Allison Shipping ay kulang-kulang sa mga life-saving devices kagaya ng salbabida, raft,
floating devices. Ano po? Sira-sira raw po. Anong gagawin ng Marina dito? That will be subject to a thorough inspection po yung an investigation po ang Allison. Kaya nga po pinag-ground that to make it sure na ang mga life-saving appliances po ng mga barko ng Allison ay talagang kumpleto at functional. At sabi nga po ni Secretary Banoy, and ito rin po yung mantra ng Marina, ang maritime safety po, hindi po pwedeng negotiable po yan. That should be the core actually of sustainability Because if we do not place maritime safety sa mga gawain po natin dito sa maritime transport, wala pong mangyayari sa atin. At kapag And kapag napatunayang may pagkukulang ang Allison Shipping, ano pong mangyayari? Pwedeng i-ground po yung mga barko nila. At kung sobrang serious naman po ang magiging findings ng audit saka inspection po ng Marina at saka Philippine Coast Guard, may posibilidad po kasi na masuspend o kaya i-revoke na po ang kanyang certificate of convenience. So ibig niyo pong sabihin, ngayon grounded po, no po? So pwede pang madagdagan another period of grounding or worse, hindi na sila babawiin na ang kanilang lisensya. Pwede pong mangyari yun, pero ang grounding po kasi, the process is, inisyu na po ni Secretary Banoy at saka Marina po yung necessary issuances for the suspension po ng sea travel ng barko ng Allison. At within 10 days, dapat makumpleto po ng Marina saka Philippine Coast Guard ang nararapat po na ship inspection saka audit. Pero yung 10 days po na yun, I just would like to inform po ng ating mga listeners, ngayong umaga po, nag-deploy na po ng Marina ng mga inspectors saka auditors. So pupuntahan po nila ang bawat barko po ng Allison at kung mapapatunayan po na nagko-comply sa safety standards po, ang barko na yon lifted po kaagad on a per vessel basis po. Opo. So ngayon, yung mga pasahero po ba ay kukuhanan po ninyo ng testimonya o kung may hearing man, sila po ba ay invited para i-relay po nila ano ba talaga ang nangyari? Kumaga may first-hand witness account po ang Marina na pagbabatayan ng kanyang investigasyon. Ay lahat po ng mga pwede pong makakatulong po sa investigasyon ay iimbitahan po natin. Kailan po ito magsisimula ang investigasyon at ito ba'y open sa public o closed door hearing? Sa ngayon po ang ginagawa actually nung nalaman po natin na nagkaroon nga po ng incident itong barko na to, sa Manila nag-gather na po kami ng mga impormasyon tungkol dito sa validity ng kanyang mga safety certificates bago po tayo lumipat po dito sa Zamboanga. At internal po muna ang gagawin po natin na investigasyon, pero yung mga makakatulong po sa atin na mga kababayan po natin, welcome po sila. May insurance ba ito, Direktor? Ibig sabihin, yung mga namatayan, may makukuha po ba sila at yung mga nasugatan o nakasurvive ay meron din pong monetary benefit from the company? Meron po, Sir Alvin. Actually, sa bawat pasahero po na nag-survive, entitled po sila ng 50,000 pesos. At ang bawat na namatayan ay 200,000 pesos. At dapat may emergency fund din po na ibibigay sa ating mga pasahero amounting to 20,000 pesos. So, ang challenge po ngayon, marami na po yung mga pasahero na nakauwi. Kaya nakauwi sa kanilang mga lugar. At ang utos po ni Secretary for the shipping company to ensure na yung benepisyo o yung support fund na 50,000 pesos ay makarating po sa kanila. At huwag nang masyadong technical. Kasi pag technical po kasi baka mamaya kung ano-ano pa yung mga hinahanap po ng mga dokumento. But ang utos po ng ating mahal na secretary
Huwag ng technical at hanapin kung sino po yung mga sumakay at ibigay kaagad ang 50,000 pesos. So 50,000 ita-times natin sa mga nabuhay, ilan ba lahat 'yon? Yung naka-survive. Um, ang ano po, ang total na 218 po yung ano, 218 po yung 218 yung survivors, ano? So 50,000 times 218, tapos yung 200,000 times ilan ba yung namatay? ano po, ang lumalabas po ngayon, which we cannot, that will be subject to further investigation. Per record po ng ating Philippine Coast Guard ay 18 po. 80, hindi pala 19, nabago na pala yung Director. As of yesterday 18 lang, 18. As of yesterday po. 18. Including the kapitan, ano po? Yung kapitan pala hindi pa nahahanap. Yes po, yes po. So yan, pag tinotal natin yan, 50,000 times 218, di mga may Mga 10 10 milyon. O 10 million, ano po? Yung 200,000 naman times 19, yan ay mga, hindi nga, 19, ano ba talaga yung... 15,900,000 po ang Okay. dapat na ma-disburse po ng ating ang shipping. Ng As Alison. support po, Alison po, as support sa mga survivors. So, Okay. so dapat sabihan din po na kung pwede po natin manawagan din sa mga sumakay po doon sa barko, entitled po sila ng 50,000 pesos. O kaya lang, i-claim nila yan. Ano ba ang proseso ng pag-claim ng danyos, Director? Maybe gawin mo samantalin mo na yung pagkakataon, baka nakanunod at nakikinig, paanong proseso? Ano po, yung mga survivors, of course, they have there should be proof na nandun po sila. At nakipag-ugnayan na rin po ang Marina saka sa Allison at saka doon sa insurance company na i-accelerate na po nila, i-facilitate yung kaagaran po na pag-release ng entitlement sa ating mga kababayan. De, pero so ibig sabihin, kung paanong patunay, hindi ba pwede doon na lang sa computer system ng Allison? Pwede rin po yung passenger manifest Oo. ang gamitin na po natin kasi online naman po yung booking nila at alam na rin po natin kung saan nakatira at kung saan lugar ang ating mga kababayan. Tama po yan. Kasi baka wala na nasave na papel yun. Siyempre nalubog sila sa tubig dagat, baka nawala na yung mga gamit, mga bag, mga wallet, nawala na lahat, Direktor. So wag na nating pahirapan po para mag-claim. Ano po? Kaya sabi po ni Secretary, huwag na masyadong technical. At kasi pag ang insurance claims po kasi kung minsan, ang daming hinahanap ng mga dokumento. Pero extraordinary po kasi itong sitwasyon na to. At ang ating mga kababayan ay deserve din po nila na mabigyan po ng relief ng mga ganito. At of course, yung trauma could be lifetime. Yeah. At napakaliit na halaga ay huwag na po nating ipagdamot sa ating mga kababayan po. Direktor, paano bang mangyayari? Sila ang makikipag-ugnayan sa inyo o kayo ang kukontak, yung Marina ang kukontak sa mga kamag-anak ng mga pasahero mismo? Ang instruction po ni Secretary kahapon sa Allison kasi naka-meeting din po natin. Ang Allison Shipping po ang kukontak po sa mga pasahero, pero ang Marina sa Philippine Coast Guard will be on standby po to provide necessary and appropriate assistance po. So ibig sabihin, antay-antay lang, mag-antabay lang para antayin yung tawag from Allison. Incidentally, kinukuha na natin ng side director si Mary Allison. May kausap kami, Mary Allison, kaya lang busy pa raw sila sa naghanap sila ng pwedeng magsalita dahil busy sila sa pagtulong on site. Which is good, kung natulong po ang mga may-ari ng Allison Shipping. Itong si director, wag ka muna umalis kasi nasa linya naman natin si alias John, yung survivor naman dyan sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. John? Yes, sir.
Opo, good morning, Morning. John. O, makausap natin si Director Louie. May kinikwento siya about the insurance. Ay meron kayong makiklaim na 50,000. Ano po? Kada isa sa mga pasahero. Okay ba sa iyo ito na may makukuha kayong 50,000? Yes, yes sir, yes sir. Or may tumawag na sa inyo? Wala po. Kahapon pumunta lang kami sa disaster, Office of the Disaster ng Zamboanga City. Mhm. Meron tulong doon. Binigyan kami ng Alison, 10,000, tapos DSWD 5, pati sa office ng Zamboanga, 5,000 din. Tapos yung galing kay VP, yung mga ayuda, mga bigas, pati mga hygiene kit. Yun po, sir. Opo, pero bukod pa yung 50,000. Director, iba pa yung 50,000 na sinasabi mo, di ba? Opo, kasi nakapaloob po sa sa Marina Circular po 'yon, Okay. 2016-01 po. So Ayan. may legal basis po tayo na gamitin para mag-demand po ng yung sinasabi natin na support fund sa ating mga pasahero na Okay. sumakay, amounting to 50,000 pesos. Very At good. pa rin may provision pa po na 20,000 pesos plus yung mga yung mga namatayan po. Yung mga namatay, entitled po sila ng 200,000 pesos insurance claims po. Okay, very good. John, sa na-experience mo, di ba, nakasurvive ka, sa palagay mo ba may pagkukulang ang Allison Shipping? May kulang doon sa responde sa MV Tricia Kirsten 3, may kulang sa gamit? Yes, sir. Kasi yung accommodation namin sa aircon. Tapos yung nagpanik na yung tao, yung tagilid na yung barko, inanap namin yung life jacket. Tapos pag hanap namin doon sa accommodation ng aircon, wala talagang life jacket kung saan nakalagay. Ang ginawa namin, pumunta kami sa may cabin na accommodation, doon pa kami nakakuha ng jacket, pero yung cabinet ng life jacket, sarado pa, nakakandado. Kaya binutas na namin. Binasag na. Director, yung mga ganyang testimonya, yan ba'y mapapakinabangan ng Marina? Yung testimonya ni alias John? Malaking tulong po yun, Sir Alvin, kasi ideally, dapat ang life jacket accessible kasi yun po yung unang po natin, ang unang kagamitan na pwedeng magligtas po ng buhay po ng ating mga kababayan, yung mga pasahero po ng lumubog po na barko. So, anyway, naka-record naman po tong usapin po natin na to, makakatulong po sa investigasyon at magbibigay po ng lead sa practices po ng Allison Shipping. Hindi po dapat nakakandato po 'yon. Alias John, alias John, ikaw ba ay willing ka bang magbigay ng iyong testimonya sa Marina kasi mag-iimbestiga po sila? Kailangan nila ito. Bukod siyempre sa interview natin ngayon, willing ka ba na i-formalize yan? Ano ka mo yun, John? Paulit, sorry. Yes, sir. Willing, sir. Willing kang pumunta sa Marina. Nasaan ka ba ngayon? Willing ako sa ano. Hindi, nasa ano ka ba? Nasa Zamboanga ka? Zamboanga pa, sir. Zamboanga pa. Zamboanga. Ayun, tama-tama. Sina Director Louie, alias lang naman yan. Si alias Jan lang naman. Si Louie nasa Zamboanga din. Saan siya pwedeng pumunta, Director? Sa Marina office po ng Zamboanga at may nakatalaga po na mga staff po natin na mag-receive po sa mga complainants o yung mga magbibigay po ng mga salaysay na pwedeng makatulong po sa investigasyon na gagawin po natin. Paano makakasiguro sa kaligtasan ni alias John? Baka naman siya iharas pag siya'y nagsalita. Ay, hindi po. We have to make it sure po na protected po yung identity ng ating mga witnesses po. And we assure that na hindi po natin ilalabas ang kanilang mga identity. So kailangan lang po natin malaman ang mga impormasyon
na makakatulong po sa yung investigation the fastest way we can. Okay. But at least we'll be able to exact po yung sinasabi po natin ng mga pagkukulang. So, Okay. ang mapapatunayan po ng Allison ay may mga pagkukulang. So, John- mabibigyan po sila. Okay. Yes, John, sir. sige, go ahead. John, Yes, sir. Yes, sir. o ano pa ang dapat malaman ng publiko kaugnay sa naranasan ninyong paglubog ng barko ng Allison Shipping? That time, sir, kumuha kami ng ticket ng Friday pa. First pumunta ako, Friday. So, sinabi nila, hindi pa pwede kasi hindi pa nila alam yung barko. So, baka doon yan sa Saturday. So, okay. Pagdating ng Saturday morning, alam na nila, ang sinabi nilang barko is Crystal Jane. So, kumuha kami. Pagdating namin sa Pantalan, yung barko, Trisha na. So ibig sabihin nagpalit ng Yun po barko. yung- Nagpalit, oo. Oh, Without notice to the passenger. sa pasahero. Director, yan ba'y may problema dyan pag nagpalit-palit ng barko? Yan ba'y violation? Yan po natin. Titignan po natin yung mga circumstances kung bakit po nagpalit po yung barko na ibigay po sa kanila. So ideally, logically dapat kung ano yung barko na nag-issue ng ticket, yung pangalan ng barko dapat yun yun po yung barko na Nasasakyan. po, No? dapat. Anyway, Director, pakialagaan nyo na lang po si alias John. Alias John, kung willing ka, pwede kang pumunta ng Marina and to execute your affidavit, ha? Sir. Okay, salamat. Maraming salamat, alias John. Mag-ingat ka. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Si alias Jan po yan, syempre itago natin yung pangalan kasi may privacy issue. No po. Survivor po yan ng MV Trisha Kirsten 3 na lumubog. Director, thank you. Maraming salamat. Pa-update po kami ulit from time to time. Ano po? Salamat po, Sir Mabuhay ka. Alvin, at magandang umaga po. Magandang umaga si Director Luisito Louis de los Santos, ang tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority. Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy! Boses na gigising sa umaga.